Nagsimula ang kwento sa Tampa, Florida, kung saan ginabayan ni Mickey ang batang si Bobby Saint sa isang lihim na arms deal. Yeah, I like it. Ang deal ay inorganisa ng lalaking si Otto Krieg, na nagsasalita ng may accent dahil sa kaalaman niya sa 6 na wika. We have a deal? Gayunpaman, napurnada ang transaksyon ng ang FBI ay hindi inaasahang sumugod sa lugar. Sa sandali ng pagkataranta, itinaas ni Otto ang isang baril, na nagdulot ng matinding palitan ng putok na ikinamatay ng lahat. Maliban sa takot na si Mickey, na nanlumo nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Bobby. Bobby! Matapos kunin ang mga bangkay, himalang bumangon si Otto Krieg at nagsalita na ayaw niya ang undercover assignment. God, I hate this job. Dito nabunyag na ang tunay niyang identity ay Frank Castle, isang FBI agent na malapit ng magretiro. Ang operasyong ito ay ang kanya ng huli, at siya ay lubhang naapektuhan sa pagkamatay ng lalaki. Sa lalong madaling panahon, natuklasan ng pulisya na ang lalaki ay si Bobby Saint, anak ng notorious crime lord na si Howard Saint. Nang makarating ang balitang ito sa pamilya ng Saint, si Johnny, ang pangalawang anak ni Howard, ay agad na inutusan na palayain si Mickey. Nang makalaya, dinala si Mickey sa isang club kung saan naharap siya sa malupit na pagpapahirap sa kamay ng mga Saint. Ipinaliwanag niya kay Glass na kusang lumahok si Bobby sa deal, at si Otto Krieg, ang lalaking responsable sa deal, ay patay na. If you're gonna kill me, would you leave my face alone for my mother? Sa kabila nito, hindi na kontento si Howard sa mga paliwanag, at pinatay ang isa pang lalaki na sa tingin niya ay responsable para sa kaligtasan ng kanyang anak. Thank you for that explanation. Samantala, bumalik si Frank sa kanyang pinakamamahal na asawa na si Maria, at sa kanilang nag-iisang anak na lalaki. Dahil alam ni Frank na napapabayaan na niya sila at lagi silang pinipilit na lumipat ng tirahan, tiniyak niya sa kanila na ang London na ang huli nilang gagawing paglipat. Bago ito, dadalo muna sila sa isang family reunion sa Puerto Rico. Sa kabilang banda, pumunta si Howard sa punerarya upang kumpirmahin ang bangkay ng kanyang anak. Nang tumanggi ang pulisya na ibahagi sa kanya ang anumang impormasyon sa kung ano talaga ang nangyari, ipinadala niya ang kanyang sariling mga tauhan upang imbestigahan ang tunay na pagkakakilanlan ni Otto Krieg. Sa libing ni Bobby, ibinunyag ni Glass kay Howard na si Otto Krieg ay isa lamang sa mga alias ni Frank Castle. Sa sobrang galit, inutos ni Howard ang agarang pagdispatcha kay Frank, ngunit iginiit ng kanyang asawa na si Livy, na dapat ding patayin ang buo niyang pamilya. His whole family. Sumang-ayon naman dito si Howard, at naghanda na si Johnny na maglakbay sa Puerto Rico kasama ang isang pangkat ng mga asasin. Pagdating ng mga asasin sa lugar, nasa labas ang lahat para sa isang beach party, habang si Frank at ang kanyang ama naman ay pumasok sa loob upang siyasatin ng ilang mga antigong armas, nang marinig nila ang mga putok ng baril sa labas. Sinubukan nilang lumaban, ngunit hindi nila nailigtas ang sinuman, ng pagpapatayin ng mga asasin ang buong pamilya. Kahit na nagawang makatakas ni Maria at ng kanyang anak sa isang sasakyan, sa huli ay naabutan pa din sila ng mga asasin at sinagasaan sila sa may pier. Run, honey! Si Frank, na nakikipaglaban sa isa sa mga goons noong panahong yun, ay huli na nang makarating para maiwasan ang trahedya. Maria! At labis na nadurog nang makita ang bangkay ng kanyang mag-ina. Hindi nagtagal, bumalik ang mga asasin, kasama si Johnny, na personal na kinumpronta si Frank. Walang awa niyang binugbog at binaril si Frank, habang naghahatid ng nakakakilabot na mensahe mula sa kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, sinunog na ni Glass ang lugar at iniwan ang wala ng buhay na katawan ni Frank. Lingid sa kaalaman nila, ang pagsabog ay nagtulak kay Frank sa tubig sa halip na tapusin siya. Samantala, sa Saint and Sinners Club, ipinagdiwang ni Howard ang kanilang paghihiganti kasama si Livy, at nagregalo sa kanya ng mga diamond earring bilang tanda ng kanilang inakalang tagumpay. Samantala sa baybayin, si Candelaria, isang kaibigan ng pamilya Castle, ay iniligtas si Frank mula sa tubig. Matapos makarecover, bumalik si Frank sa Castle residence, at determinado siyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Habang nababalot ng galit at kalungkutan, kinuha ni Frank ang mga baril na ipinakita sa kanya ng kanyang ama, kasama ang skull t-shirt na regalo sa kanya ng kanyang anak. Dahil sa matinding pagnanais na maghiganti, bumalik siya sa Amerika at pansamantalang nanirahan sa isang sira-sirang apartment, kung saan sinimulan niya ang pagmodify sa kanyang mga armas, sa kanyang tinitirhan, at sa kanyang sasakyan.
Ang kanyang mga aksyon ay nakuha ang atensyon ng kanyang mga kapitbahay, ang mahilig sa opera na si Bumpo, ang maraming piercing at video gamer na si Dave, at ang palaging pagod ngunit kaakit-akit na si Joanne. Kalaunan ng gabing yun, dinukot ni Frank si Mickey. Gamit ang isang blowtorch, karne, at popsicle, nagbanta si Frank na susunugin si Mickey kung hindi siya magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga saint. I have friends, you know. Noong una, tumanggi si Mickey na magsalita ngunit kalaunan ay kumanta din siya nang magkunwari si Frank na pinapahirapan siya gamit ang isang popsicle na ikinaalarma ng mga kapitbahay. Hindi nagtagal, ibinunyag na ni Mickey na umaasa si Howard Saint sa dalawang Cuban brothers na kinokontrol ang pasugalan at prostitusyon sa kahabaan ng Gulf Coast. Para magmukhang galing sa legal, ibinibigay nila ang kita kay Howard na dinideposito naman ng pera sa mga bangko sa Grand Cayman. Nang malaman ito, pinalaya na ni Frank si Mickey na nalaman na hindi naman talaga siya nasaktan. Dito nalaman ni Frank na nagtataglay si Mickey ng matinding galit sa mga saint at sabik na ibinahagi ang mga detalye tungkol sa kanilang family schedule at sa kanilang pinakamalapit na kaibigan na si Glass. Gamit ang impormasyong ito, sinimulan na ni Frank ang pagsubaybay sa mga saint at pagkuha ng kanilang mga litrato. Nalaman niya ang tungkol sa golf schedule ni Howard, ang movie nights ni Livy, ang mga babae ni Johnny at kanyang car lifestyle, at ang kabaklaan na aktibidad ni Glass. Pagkatapos nito, kinaladkad niya ang sarili niyang lapida palabas ng sementeryo at itinanim ito sa golfing spot ni Howard, kung saan inalis niya ang petsa ng kanyang kamatayan. Kalaunan, hinarap ni Frank ang dating mga kasamahan sa pulisya sa harap ng mga reporter. Where have you been? At tinanong kung bakit wala pa ding naaaresto sa pagpatay sa kanyang pamilya, kahit na 5 buwan na ang nakalilipas. Dito na nalaman ni Frank na hindi kumikilos ang pulisya dahil sa takot sa mga saint, kaya nagpasya na siyang tapusin ang mga bagay-bagay gamit ang sarili niyang mga kamay. Nang sumunod na araw, palihim siyang pumasok sa bangko ng mga saint, nagawang malampasan ang 2 gwardya, at pagkatapos ay dumiretso sa vault. Pinabagsak niya ang isang lalaki doon, at inutusan ng 2 pa na nagbibilang ng pera, na punuin ng pera ang suitcase. Pagkatapos ay hihinagis niya ang natitirang pera sa may bintana, na lumikha ng kaguluhan sa lansangan habang nagtitipon ang mga tao upang kunin ang mga ito. Sa sumunod na kaguluhan, si Frank, na nakasuot ng mahabang itim na suit at skull t-shirt, ay hinarap ang 2 armadong tauhan ni Howard at pinatay sila, bago nagmamadaling tumakas sa lugar. Habang kumakalat ang balita tungkol sa mapangahas na aksyon ni Frank, hinalungkat ni Dave at Bumpo ang background ni Frank sa internet, at nagsimulang maghinala sa kanya. Samantala, nalaman ni Howard ang tungkol sa insidente, at nakatanggap ng babala mula sa Cuban brothers na kapag nawalan pa sila ng mas marami pang pera, lilipat sila sa ibang banker. Do you guarantee our money this time? Everything I've got. Samantala sa apartment ni Frank, isang galit na dating kasintahan ang pumatok sa pintuan ni Joanne, na inutos na papasukin siya. Sina Bumpo at Dave ay natatakot na makialam, ngunit matapang na dinisarmahan ni Frank ang lalaki at pinaalis siya. Nagpasalamat si Joanne sa kanya at nakiramay sa nangyari sa kanyang pamilya. Habang nagsisimulang mabuo ang kanyang plano, pumasok si Frank sa sasakyan ni Livy at tinawagan si Glass sa kanyang telepono na may device upang i-disguise ang kanyang boses. Blinakmail niya si Glass na makipagkita sa kanya sa Winston Hotel dahil meron siyang mga litrato na siguradong hindi magugustuhan ni Howard. Iligal na ipinarada ni Frank ang sasakyan ni Livy malapit sa hotel, dahilan para makakuha ito ng parking ticket sa proseso. Si Howard, na hinahanap si Glass at nabigong mahanap siya, Have you seen your mother? ay nalaman mula kay Mickey na si Glass ay nasa Winston Hotel. Sa kanyang pagkabigla, naabutan niya si Livy at Glass sa hotel na magkasamang nagtatawanan at nagsimulang maghinala sa kanilang dalawa. That's funny. I've been looking for you. Mickey should have his eyes checked. Kinabukasan, habang kumakain si Frank sa diner na pinagtatrabahuan ni Joanne, pumasok ang isang misteryosong lalaki na may dalang case ng gitara. Matapos magkatitigan, sinimulan ni Harry Heck ang pagtugtog sa isang nakakatakot na kanta para sa kanya. Sinabi ni Harry na isinulat niya ito para kay Frank, at ang kantang ito ay ipi-play sa kanyang burol. Nang makaramdam ng panganib, nagmamadaling umalis si Frank sa diner. Habang nagmamaneho palayo, na-corner siya ni Harry at sinubukan siyang barilin. Gayunpaman, nireinforce ni Frank ang bintana ng kanyang sasakyan gamit ang armor plating, at nagawang makatakas ng hindi nasasaktan.
isang mabilis na habulan ng sasakyan ang naganap, na nagtapos sa isang aksidente nang sinubukan ni Frank na iwasan ang isang batang babae. Sa kaguluhan, naabutan siya ni Harry, ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, kinuha ni Frank ang isang kutsilyo at inatake si Harry gamit ito. Nang gabing yun, pinuntirya ni Frank ang sunod na cash shipment ng mga Saint, kung saan nakatalaga si Johnny at ilang mga armadong kalalakihan para sa seguridad. Habang sinisiyasat ni Johnny ang mga kargamento, natuklasan niya ang isang bomba na may markang iharap ito sa kalaban. Nang ma-realize ang napipintong panganib, tumalon siya mula sa bangka bago pa ito ma-detonate. Habang nasa tubig, nasulyapan niya si Frank na nakatayo sa isang malapit na burol at nakatingin sa kanya. Nang malaman ang tungkol dito, namumula si Howard sa pagkadismaya at naghagis ng mga bagay sa kanyang opisina. Ilang sandali pa, pumasok ang Cuban brothers at galit na galit sila sa kanilang pagkalugi. Nakipagtalo sila kay Howard, na iginiit na kapag nagpatuloy pa ito, hahanap sila ng bagong banker. Bago umalis ang magkapatid, inutusan ni Howard si Glass na tawagan ang hitman na may alias na Russian. Samantala sa apartment, nagmamadaling pumunta si Dave kay Frank para humingi ng tulong, na inihayag na bumalik ang agresibong ex-boyfriend ni Joanne. Noong una, hindi ito pinansin ni Frank, ngunit mabilis ding nagbago ang kanyang isip at sumama sa kanya. Pagpasok sa apartment ni Joanne, nadatnan niya sila ni Bumpo na magkasamang naghanda ng pagkain. Inimbitahan nila si Frank na sumama sa kanila, at matapos ibahagi ang kanilang pasasalamat, Getting out of jail. I'm thankful to be alive this year. Thanks for dinner. Thanks for Diet Pepsi. kumain na sila. Pagkatapos ng hapunan, umalis sina Dave at Bumpo para magluto ng panghimagas, habang si Joanne naman ay hinimok si Frank na lumikha ng magagandang alaala, sa halip na manatiling nakakulong sa mga anino ng kanyang nakaraan. Sinabi niya sa kanya na mag-move on na siya at lumapit para halikan siya. Gayunpaman, tumugon lang si Frank na hindi siya ang kailangan niya at bumalik na sa kanyang apartment. Sa pagtatangkang pasiglahin si Joanne, sina Dave at Bumpo ay nagsimulang gumawa ng dessert at sumayaw sa opera music. Habang puno ng kagalakan ang buong silid, biglang may umatake kay Frank sa kanyang apartment. Dahil sa malakas na musika, hindi nila narinig ang nangyayaring laban sa pagitan ni Frank at ng higanteng Russian hitman. Ang kanilang mabangis na sagupaan ay umabot sa karatig na apartment, na nagdulot ng takot kay Joanne at sa iba pa. Kalaunan, nagawang maisaboy ni Frank ang kumukulong tubig sa mukha ng Russian, at habang bahagyang di makakilos, itinulak ni Frank ang lalaki papunta sa ibaba. Nagawang makagalaw ni Frank, habang ang higanteng lalaki naman ay nabalian ng leeg. Saglit na nakatayo si Frank, ngunit nawalan din siya ng malay dahil sa kanyang mga sugat. Nang makita ito, nagmamadaling lumapit ang kanyang mga kapitbahay upang tulungan siya. Samantala sa ibaba, natuklasan ng mga tauhan ni Howard ang walang buhay na katawan ng Russian, at pagkatapos ay umakyat na sila sa itaas. Sa isang desperadong pagtatangka na makaligtas, nagtago sina Joanne at Frank sa isang lihim na silid sa ilalim ng sahig, habang sina Dave at Bumpo naman ay nanatili sa labas upang harapin ang mga tauhan ni Howard. I'm not saying shit. Sa ilalim ng interogasyon ni Glass, tiniis ni Dave ang masakit na pagpapahirap habang binubunot ang mga piercing sa kanyang balat, ngunit mariin niyang itinanggi na alam niya ang kinaroroonan ni Frank. Sa huli, nakumbinsi sila na inosente talaga si Dave, at pinaiwan ni Glass ang isa sa kanyang mga tauhan upang bantayan ang pagbabalik ni Frank. Sa kabilang banda, tinawagan ni Johnny ang kanyang ama upang iulat na patay na ang Russian at nawawala din si Frank Castle. Kalaunan, nagpaalam si Livy kay Howard na lalabas siya hanggang alas 10 ng gabi dahil manonood siya ng sine. Samantala, nang makarecover si Frank, mabilis niyang pinatay ang nagpaiwang tauhan ni Glass, bago hinarap si Dave kung bakit niya siya tinulungan. Bilang tugon, sinabi ni Dave na magkapit-bahay at pamilya sila. Your family. Pagkatapos ay sinamahan na ni Bumpo si Dave sa ospital, habang si Frank naman ay inihanda na ang sarili para sa isa pang paghaharap, na labis namang ikinadismaya ni Joanne. Sa pag-aalala para sa kanyang kaligtasan, tinanong ni Joanne kung ano ang pinagkaiba niya sa mga Saint. Sumagot si Frank na merong mawawala sa kanila, at dito na narealize ni Joanne na ang bahagi ng plano ni Frank ay ang pagnanais para sa isang marangal na kamatayan sa labanan. Sa isang kalkuladong hakbang, muling pinasok ni Frank ang sasakyan ni Livy, kinuha ang kanyang diamond earrings mula sa kanyang handbag, at planong gamitin ito sa pag-set up ng isang bitag para kay Glass. Sa kabilang banda, si Mickey, na sumusunod sa mga utos ni Frank,
ay ipinakita kay Howard ang isang parking ticket ng sasakyan ni Livy sa Winston Hotel. Ang revelasyong ito ay nag-trigger kay Howard na maghinala tungkol sa kinaroroonan ng kanyang matalik na kaibigan at ng kanyang asawa, na nagudyok sa kanya na dumiretso sa bahay ni Glass. Sa paglabas ni Glass sa kanyang tirahan, palihim na pumasok si Frank sa loob. Hindi nagtagal, pumasok na rin si Howard sa bahay at natuklasan ang diamond earrings ni Livy sa higaan ni Glass, isang tahimik na ebidensya ng pagtataksil. Kalaunan ng gabing yun, pagbalik ni Glass sa kanyang bahay, hinarap siya ni Howard sa may hagdanan para kwestiyonin siya. Sinabi sa kanya ni Howard ang isang kwento kung paano inakusahan ni Jim Bowie ang isang tao ng pandaraya sa pamamagitan ng pagpasok sa kanilang tahanan. Habang nagsasalita si Howard, ginalaw niya ang mga gamit ni Glass at naghagis ng isang kutsilyo sa lamesa. Tumugon naman si Glass na hindi siya kumuha ng kahit isang sentimo mula kay Howard, at nakakuha ng mapanuksong tawa habang tinatawag siya ni Howard na isang mahusay na aktor. Nang tumanggi si Glass na kunin ang kutsilyo, sinaksak siya ni Howard gamit ito. My Liv. Don't do this. Pag-uwi ni Livy, naabutan niyang ihinahagis ni Howard ang kanyang mga gamit sa sahig. Sinabi ni Howard na alam na niya ang tungkol sa kanya at kay Glass, ngunit tumugon si Livy na hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Nang matuklasan ang walang buhay na katawan ni Glass sa may pintuan, at matapos ipakita sa kanya ni Howard ang isang parking ticket sa Winston Hotel, desperadong sinabi ni Livy na si Glass ay isang bakla. Quentin was gay. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Howard at sinampal siya, bago hinila si Livy papasok sa sasakyan. Habang nasa sasakyan, naalala ni Howard ang kanilang mga nakaraan, at ang dating buhay ni Livy bilang isang prostitute. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang tulay at inutusan ni Howard ang driver na huminto. Dahil sa matinding galit at selos, I gave you that when I had nothing. walang awang itinapon ni Howard ang kanyang asawa papunta sa ibaba, kung saan mabilis naman siyang nasagasaan ng dumaraang tren. Pagkatapos nito, pumunta si Howard sa kanyang club, at nag-alok sa kanyang mga tauhan ng reward sa kung sino ang makakapatay kay Frank. Kalaunan, tinanong ni Johnny kung nasaan sina Glass at Livy, ngunit tahasang nagsinungaling si Howard sa kanya. She took the train. Sa labas, inihanda ni Frank ang kanyang sarili sa isa pang paghaharap. Gamit ang ilang malalakas na uri ng sandata, pinatay niya ang ilang gwardya ni Howard, at pagkatapos ay nagset ng bomba sa ilang sasakyan, bago pumasok sa gusali. Mula sa taas, ang isa sa mga tauhan ay nag-order ng champagne gamit ang isang mic button. Lingid sa kaalaman niya, naglagay si Frank ng bomba sa ilalim ng bucket. Nang mangyari ang pagsabog, pumasok si Frank at binaril ang sinumang nakatayo pa rin. Ilang sandali pa, nahanap niya si Johnny na natrap at sugatan, at pilit siyang pinahawak ng isang bomba na may deadman switch. Pagkatapos ay umalis na si Frank para hanapin si Howard. Don't leave me like this. At nang mahanap siya, isiniwalat niya sa kanya na pinatay niya ang dalawa niyang anak. Mula sa loob ng gusali, maririnig ang pagsigaw ni Johnny bago nangyari ang malaking pagsabog. Nagkaroon ng standoff sa pagitan ni Frank at Howard, ngunit sa huli, si Frank ang nagwagi. Pagkatapos nito, ipinakita ni Frank ang larawan ng pagtatraidor ni Glass at gayon din ang isa pang diamond earring ni Livy. Ipinaliwanag ni Frank na sinet up niya lang ang lahat, at tinuya si Howard sa pagpatay niya sa kanyang matalik na kaibigan at sariling asawa. Pagkatapos ay itinali niya ang mga paa ni Howard sa likod ng isang sasakyan at pinaandar ito sa parking lot, na nag-trigger sa mga bombang itinanim niya kanina. Mula sa kalangitan, ang mga apoy ay bumuo ng isang hugis bungo, habang si Howard naman ay dahan-dahang nasunog hanggang sa kanyang kamatayan. Pagkabalik sa bahay, naisip ni Frank na magpakamatay, ngunit napigilan ito nang magpakita ang matingkad na alaala ng kanyang yumaong asawa. Sa sandaling yun, nagpasya siya na pumili ng ibang landas at mag-move on na sa kanyang buhay. Bago umalis, nakipagkita siya kay Joanne at pinaalam sa kanya na tama ang sinabi niya noon, na ang magagandang alaala ay kayang iligtas ang buhay ng isang tao. Nang makalabas si Dave mula sa ospital, nakakita sila ng mga bundle ng pera na iniwan para sa kanila, isang lifeline sa gitna ng kanilang pinagdadaanan. Habang nakatayo sa isang tulay, nangako si Frank na ang sinumang magdudulot ng pinsala, mga mamamatay tao, at mga rapist, ay haharapin siya. Ang taong kilala nila bilang si Frank Castle ay patay na, at siya ngayon ay kikilalanin na bilang ang Punisher, at dito na nagtatapos ang pelikula.
Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.